Isang masayang araw mga mag-aaral, muli na naman tayo magsasama-sama para sa isang araw na puno ng kaalamang hatid ng araling panlipunan. Bago tayo magsimula, sikaping handa ang sarili sa pakikinig at makiisa sa gagawin nating pag-aaral. Kung kayo'y handa na, sabay-sabay nating alamin ang mga issue sa paggawa. Bago tayo dumako sa ating pagtatalakay, narito ang mga layunin sa pagkatuto. Basahin at unawain ang mga ito. Una, magagawa kong matalakay ang iba't ibang isyong kinaharap ng mga manggagawa. Ikalawa, magagawa kong maipaliwanag ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyu ng paggawa sa bansa. At ikatlo, magagawa kong makabuo ng mga mungkahi upang malutas ang suliranin ng unemployment. Talakayin natin ang konsepto ng paggawa. Ano nga ba ang ibig sabihin ng paggawa? Ang paggawa ay tumutukoy sa mga trabaho, empleyo, pinagkakakitaan o negosyo at gawain. Isang malaking hamon sa kasalukuyan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga manggagawang Pilipino na nawalan ng trabaho dulot ng COVID-19 pandemic. Hindi maitatatuang ang kawalan ng trabaho o unemployment ay maituturing na pangunahing sanhi ng kahirapan. Sa madaling salita, ang isyu na ito ay magbubunga ng higit pang mga suliranin na magpapalala sa sitwasyon ng kasalukuyan at hinaharap na panahon. Pero ang higit na masakit na katotohanan ay isa lamang ang isyu ng kawalan ng hanapbuhay sa mga isyu ng paggawa sa bansa. Ang paggawa ay isang realidad sa buhay ng tao. Pero ano nga ba ang paggawa? Bakit mahalagang masuri at maunawaan ang konseptong ito? Ayon sa Institute for Development Education, ang paggawa ay resulta ng pagkilos ng tao na may layuning makatugon sa pangailangan ng kapwa. Tao lamang ang may kakayahan sa paggawa. Ang paggawa ay para sa tao at nilikha ang tao para sa paggawa. Isa itong gawain na nangangailangan ng orihinalidad, pagkukusa at pagkamalikhain. Ang produkto nito, material man o hindi, ay magbubunga ng pagbabago. Sa lumalaki at lumalawak na usapin hinggil sa kalagayan ng paggawa sa bansa sa kasalukuyang panahon, ipinapakita nito ang mga manggagawang Pilipino ay lubos na pinahihirapan ng napakaraming hamon at suliraning hatid ng nagbabagong panahon. Ilan sa mga suliraning nabigyan diin ay ang mga sumusunod. Una, mababang pasahod. Kalawa, kawalan ng seguridad sa pinapasukang kumpanya. Ikatlo, job mismatch, bunga ng mga job skills mismatch. Kaapat, iba't ibang anyo ng konstruktualisasyon sa paggawa at flexible labor. At isang hamon din sa paggawa ay ang mga mabilis na pagdating at paglabas ng mga puhunan ng mga dayuhang namumuhunan na mas nagpatingkad naman ng kompetisyon sa hanay ng mga dayuhang kumpanya at korporasyon sa bansa. Dumako naman tayo sa mga hamon ng globalisasyon sa paggawa. Tunay na naghatid ng malaking hamon ang globalisasyon. Isa sa pangunahing naapektuhan nito ay ang kalagayan ng paggawa sa iba't ibang bansa. Suriin natin ang mabuti at masamang epekto ng globalisasyon sa larangan ng paggawa. Una nga rito ay ang mataas na demand para sa globally standard na paggawa. Marami sa mga manggagawa na maunlad na bansa ang nawala ng hanap buhay dahil sa paglipat o pagtangkilik ng mga namumuhunan sa mga negosyo sa ibang bansa dulot ng mababang pasahod at matipid na gastusin sa kabuuang produksyon. Ikalawa, ang paglaki ng bilang ng mga job mismatch dahil sa hindi nakakasabay ang mga college graduates sa demand na kasanayan at kakayahan na entry requirement ng mga kumpanya sa bansa. Talakayin naman natin ang konsepto ng underemployment at unemployment. Unahin natin ang underemployment.
Ito ay sitwasyon kung saan ang isang tao ay nagtatrabaho ng hindi naaangkop sa kasanayan at pinag-aralan ngunit napipilitan dahil sa kakulangan ng mapapasukang trabaho. Unemployment ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan ang mamayan na maaring may kasanayan at edukasyon ay walang mapasukang trabaho. Isa-isahin natin ang iba't ibang uri ng unemployment. Una nga rito ay ang demand deficient unemployment. Kapag hindi maganda ang lagay ng ekonomiya ng bansa, bumababa ang demand sa mga kalakal at serbisyo. Sa ganitong sitwasyon, bumababa rin ang produksyon na nagre-resulta nga sa pagbabawas ng mga materyales o kaya naman ay ang lakas paggawa. Ikalawa, ang frictional unemployment. Ito ay uri ng unemployment na nararanasan ng mga taong naghahanap ng trabaho sa loob ng 3 linggo pataas. Ikatlo ay ang structural unemployment. Ito naman ay tumutukoy sa kawalan ng hanap buhay dahil sa mga pagbabagong hatid ng pag-unlad ng ekonomiya o hindi naman kaya ay hindi pagtugma ng hanap buhay ng tao sa kung anong mayroon sa ekonomiya ng bansa. Ika-4 ay ang voluntary unemployment. Hindi direkta ang puwersa ng ekonomiya sa uri ng unemployment na ito. Ibig sabihin, maaaring umalis ang isang manggagawa dahil sa pansariling dahilan. Narito naman ang mga sanhi ng unemployment. Pag-alis sa trabaho dahil sa paghahanap ng bagong trabaho, pagbabawas ng kumpanya ng mga tauhan, paghahangad ng manggagawa ng bagong posisyon, pagbaba ng pangailangan sa kakayahan ng manggagawa, at bagong teknolohiya na nagpapababa sa pangangailangan ng serbisyo ng manggagawa. Alamin naman natin ang mga epekto ng kawalan ng trabaho o unemployment. Una, pagkakaroon ng sakit, pagkagutom, pagtaas ng antas ng krimen, kawalan ng edukasyon, prostitusyon, at pangingibang bansa. Dumako naman tayo sa pagtugon ng pamahalaan sa unemployment. Pinangungunahan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga hakbangin ng pamahalaan upang tugunan ang mga hamon at suliranin sa paggawa ng bansa. Pangunahing layunin ng ahensyang ito na makamit ng bawat manggagawang Pilipino ang disente, maayos at produktibong hanapbuhay. Hangad din ng DOLE na itaguyod ang mas maraming oportunidad sa mga Pilipino na makapaghanap buhay at mapangalagaan ang mga manggagawa. Pinangungunahan ngayon ng DOLE ang paglikha ng mga polisiya at paggawa ng mga programang makatutulong sa mga manggagawa Pilipino. Ang Department of Labor and Employment din ang nagpaparusa sa lahat ng kumpanyang lumalabag sa mga nakatala sa Labor Code. Ito din ang ahensyang namamahala sa Overseas Filipino Workers o OFWs sa pamamagitan ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Ito din ang ahensyang nagsasanay sa bawat mamayang Pilipino sa gawaing teknikal sa pamamagitan ng TESDA. Narito naman ang programang ipinagkaloob ng DOLE upang labanan ang unemployment. Una, ang Job Search Assistance Services for Wage Employment. Kalawa, ang Unlad Kabuhayan o ang Livelihood Enhancement. Ikatlo, ang Kabuhayan Starter Kits para sa Livelihood Permission. Ikaapat, ang Balik Kabuhayan o Livelihood Restoration. At ang Dagdag Kabuhayan o Income Augmentation. Mahalagang maunawaan na bilang isang individual may bahagi tayo sa pagpaunlad ng ating ekonomiya. Kung kaya naman mahalagang maunawaan mo ngayon pa lang kung paano maging produktibo upang hindi makapag-ambag sa bilang ng unemployment rate sa ating bansa.
Importante rin na bilang isang mamayan, magbigay tayo ng respeto at pasasalamat sa lahat ng manggagawa sa ating bansa. Dahil darating ang panahon na tayo rin ay magiging isang magiting na manggagawa. Narito ang mga gawain. Para sa unang araw, isulat ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang salitang may kinalaman sa hamon ng globalisasyon sa paggawa. Para sa ikalawang araw o para sa pangalawang araw, sa puzzle na makikita sa ibaba, humanap ng 10 halimbawa ng manggagawa na mayroon sa ating bansa. Ito ang mga trabahador na kinakailangan nating pahalagan dahil sila ay may malaking ambag sa ekonomiya ng bansa. Para naman sa pagsasanay, makikita sa gawain ang iba't ibang trabaho na mayroon sa ating bansa. Magsulat ng isang hanggang 3 pangusap kung paano mo ipakikita ang iyong pagpapalaga sa kanila. Narito ang isang halimbawa. Ang jeepney o tricycle driver, maipapakita ko ang pagpapahalaga sa mga jeepney o tricycle driver sa pamamagitan ng simpleng pagpasalamat sa tuwing maayos akong naihatid papuntang paaralan at maging sa aking pag-uwi. Mapahahalagahan ko rin ang mga driver kung ako ay sumusunod sa mga patakaran sa pagbabayad o pagsakay at sa simpleng pag-unawa sa tuwing kailangan maghintay upang mas kumita at may maibigay sa kanilang pamilya. Para naman sa hamon sa pagsasabuhay, bilang tugon sa hamon ng pagsasabuhay, kinakailangan mong magtala ng 5 hakbang na iyong gagawin upang matiyak na hindi madaragdagan ang unemployment rate sa bansa. Maaring ilagay dito ang iyong mungkahi kung paano maiiwasan at masusolusyonan ang unemployment o kaya naman ang ninanais mong ipatupad ng mga programa para labanan ang isyong may kinalaman sa paggawa. Narito ang pamantayan sa pagpuntos. Mayroon tayong 2 pamantayan. Una nga dito ang nilalaman at ang kaungkapan ng konsepto. Basahin at unawain mga ito. Maraming salamat sa pakikinig.